Okay. So, purihin ang Panginoon sa gabing ito, as I have said, sa pagpapatuloy ng ating pong discipleship training, where we are now in our training, mga kapatid. May 4 na module po tayo na gusto nating kumpletuhin. Yan po yung module 1, Pursuing Christ. At 6 na lesson po yung mga nakapaloob dyan, yung Gospel, Repentance and Faith, Assurance of Salvation, Abiding in the Word, Part 1 and Part 2, tsaka yung prayer. Yung ating module 2, Loving God, Attributes of God, Part 1 and Part 2, Delighting in God, Obeying Jesus, Overcoming Temptation, saka Walking by the Spirit. Yung ating Module 3, Cultivating Godliness, Practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At yung ating huling module po to complete this training, Making Disciples, 6 na lesson, Fasting, Spiritual Gifts, Evangelism, the cause of discipleship, disciples making disciples, saka catching a world vision. So 6 na lesson po yung natapos natin sa Module 1, no? About pursuing Christ. Ito po mga lesson na ito, uploaded na po sa ating YouTube channel. At napaka-importante po, sabi ko nga, nabalik-balikan natin itong mga lesson na ito para ma-remind tayo muli. O i-share natin sa mga gusto nating bahagian itong mga magagandang lesson na ito, no? Sabi nga natin, we are called to make disciples of all nations, no? Kaya napaka-importante itong mga lessons na ito na magagamit ninyo upang ito po ay maging kasangkapan upang maibahagi po natin yung mga lessons na ito sa mga nangangailangan. Okay, so Module 2, Loving God. Natutunan natin yung Attributes of God, Part 1 and Part 2, Delighting in God. Natapos natin at naintindihan natin yung how to obey the Lord, how we need to overcome our temptation, and then how is it really to walk by the Spirit. Yung ating Module 3, Cultivating Godliness, napag-aralan natin yung mga commandment of how we are called to relate to one another. Yung nga, yung practicing the one another's, why we need to commit sa isang local church, paano natin gagamitin yung ating oras, also how we need to become good stewards ng ating money and possessions, yung humility, tsaka forgiveness. Okay, yung Module 4 natin, 6 na lesson din ang gusto nating makumpleto. So far, natapos na po natin yung fasting, spiritual gifts, and where we are now sa ating pong lesson sa pagpatuloy sa gabing ito is yung tinatawag nating evangelism. Okay? Now, last time, inumpisahan na po natin yung ating pong question and answer, no, sa inyong mga manual. Natutunan natin sa question number 1 based on Mark 1:17 na tinawag ng Panginoong Hesukristo si Simon at Andrew to follow the Lord upang sila'y sumunod sa ating Panginoon. So I will not tackle these things already. Na-discuss na po natin yan to give time more dun sa mga hindi pa natin nasagutan. Also, we found in Mark 1:17 na nung sila'y tinawag ng ating Panginoon, nagbigay din ng ating Panginoong Hesukristo ng pangako sa kanila na sila'y gagawin ng Panginoon to become fishers of men. Sa number 2, na also we learn from this passage in Mark 16:15 to 16, that when Jesus Christ commissioned his 11 apostles, no, he commanded them to preach the gospel to all creation or everyone. No? So from this passage, nakita natin yung Great Commission din, no? Na sabi ko nga, hindi lang po makikita natin yung Great Commission sa Matthew 28 verses 18 to 20, pero isa rin sa mga makikonsider natin na part ng Great Commission ay itong Mark 16:15 to 16, wherein the Lord called the disciples or His apostles to preach the gospel to all the nations. At dito makita natin yung commandment ng Panginoon that they are to preach the gospel to all creation. Pag sinabi natin all creation, to all people or to everyone. So wala tayong pinipili when it comes to how we are to preach them, no? Wala tayong binibigyan ng mga tao lamang na doon tayo magpipreach, but we are called by the Lord to share, no? Para ibahagi ang magandang balita sa lahat ng tao. Now, naumpisahan din natin itong Great Commission sa Matthew 20 verses 18 to 20. Okay? Now, sabi dito, do you think that bringing lost sinners to faith in Christ was included in the Great Commission given here? Or Jesus merely calling them to help believers mature in their faith?
Dito ba natin, paano, nakita ba natin dito itong dalawang bagay na ito or yung isa lamang na sa Matthew 20:18 to 20 ba, ang pagtawag lang ng Panginoon is to bring them, itong mga lost sinners, to faith in the Lord, or are they called to help them to mature also in their faith? No? So yun yung makikita natin dito. Okay, can I ask yung mga hindi naka-mute, can you mute yourself? Kasi meron po mga sound ako naririnig. Can you just mute yourself, please? Okay, so thank you po. So, what is this Matthew 28:18 to 20? No, na-explain ko na po ito. I will just read it para sagutan natin po yung ating pong question. No? Sabi doon, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. In-expound ko na po yan mga kapatid nung sa ating pong last meeting last Wednesday, so hindi ko na po ulitin ito. No? I hope na you are able to fully understand itong Matthew 28:18 to 20, the way the Lord called His disciples to make disciples of all nations. Now, balikan natin yung question natin kanina, no, kanina. Do you think that bringing lost sinners to faith in Christ was included in the Great Commission given here? Makikita ba natin ito na we need to bring the lost sinners to faith sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, or it is just merely calling them to help believers mature in their faith? Or makikita lang ba natin dito na tinawag lang sila ng Panginoon para tulungan yung mga believers na mag-mature or lumago sa kanilang pananalig sa Panginoon? Why do you answer that way? So dito natin makikita that it is both ways, no? Pareho. Hindi lang na dadalhin nila ito mga lost sinners to faith in the Lord, no? Isa nga yun, no? Because they cannot make them mature in their faith. Hindi nila magagawa na tulungan sila na mag-mature sa kanilang faith kung hindi pa sila nadala sa Panginoong Jesucristo. So mauna muna yon na we need to kailangan nang dalhin yung mga lost sinners to faith in the Lord. So yun yung pinaka first stage nung making disciples. Ngayon, kapag natin nagawa na yon, no, at nadala natin itong mga lost sinners into faith in Christ, doon papasok yung sinabi ni Lord that teach them to obey, no? Doon baptizing them and to teach them to obey all the commandments. So ibig sabihin, doon natin sila, kapag sila yung nadala na sa pananalig sa ating Panginoon, doon pa lang mag-uumpisa yung calling ni Lord that we need now to help them to mature in their faith para lumago naman din sila sa kanilang pananalig sa Panginoon. Kaya makikita natin dito, pareho dapat. Hindi lang yung dadalhin natin yung lost sinners sa pananalig sa Panginoon tapos iiwanan natin sila. No. Part of that calling of the Lord, yes, we have to bring yung mga lost sinners sa pananalig sa Panginoon, at kapag sila'y tatanggap, tutulungan din natin sila na mag-mature doon sa pananalig na yan. Okay, so hindi pa tapos yung ating pong responsibility. Kapag tayo po ay nagdala ng isang makasalanan o isang tao sa pananalig sa Panginoon, yun lang po yung umpisa para sa panibago o yung pagpapatuloy na pagtawag ng Panginoon, na kapag sila'y tumanggap sa Panginoon, yun naman ay tutulungan natin sila na nababaptize sila, at the same time tutulungan din natin sila na mag-mature o lumago sa kanilang pananalig. In what way? By teaching them to obey the commandments that God has given us, no? So yun po yun. So Jesus is commanding His disciples to bring men and women to faith in Christ. So yung commanded, yung pagtawag ng Panginoon at yung kanyang utos ay para sa kanyang mga disciples na dalhin ito mga men and women sa pananalig sa ating Panginoon. And we know that because we are to baptize them, dahil kailangan natin sila na dalhin sa baptism, na sila'y babaptize in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, so which we would only do after they have come to faith. So hindi natin sila madadala sa baptism, hindi natin sila rin na matutulungan na lumago
at ituro sa kanila yung mga commandment at turuan sila na ito ay sundin kung hindi muna natin sila dadalhin sa pananalig sa Panginoon. So sabi ko nga yun yung unang stage. Kailangan natin munang gawin yon, dalhin sila muna sa pananalig sa Panginoon at kapag nangyari yon, doon lang mag-uumpisa yung tinatawag natin na we will help them so that as they grow sa kanilang faith, they will go under water baptism at the same time, they will go yung tinatawag nating proseso. Yun nga yung proseso, yung discipleship. At doon sa discipleship, doon natin sila tuturuan. Hindi lamang na malaman nila yung mga utos ng Panginoon, kundi tuturuan natin silang mag-obey. No? Yung para bang tuturuan natin silang sumunod doon sa mga kautusan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. So both po yung ating pong answer dito. Okay? Now, let's go now to the next question. Do you think this commission is only for the original 11 apostles? Kasi marami nga nagsasabi na ito lang, yung Great Commission daw sa Matthew 28:18 to 20 ay para lang sa mga original 11 apostles. Hindi raw para sa lahat ng mga disciples, including us today, no? Ngayon, paano natin sasagutin ito? Now, we need to look closely at verse 20 daw and find two different reasons this cannot be. Ibig sabihin, itong lesson natin ang nagtuturo na hindi lang ito para sa original 11 apostles, kundi para rin sa atin in our generation today. At meron daw dalawang bagay o dalawang dahilan bakit hindi lang ito ay para sa 11 original apostles of the Lord. Na makikita daw natin sa verse 20. Okay, sabi nga natin, makikita natin noon, no? That I will be with you till the end of the age, sabi ng Panginoon doon sa verse 20. So dito makikita natin na dalawang dahilan na itong commission na ito must be for every Christian throughout ages. No, ibig sabihin, hindi lang ito tumigil doon sa time ng mga original 11 apostles nung si Lord ay papanik na sa kalangitan, no? To be with the Father in heaven. Pero kung makikita natin dito, bakit hindi ito para sa kanila lamang? Kasi may dalawang dahilan daw na makikita natin sa verse 20. At ano yung dalawang dahilan na yon? Number one, na reason, Jesus says that He will be with us always, even to the end of the age. Implying this work would continue in every age. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon that I will be with you, no? Even to the end of the age, ibig sabihin, sa bawat generasyon, sa bawat age, no, in every age, there is the promise of the Lord that He will be always with them, no? So bawat generation, bawat age, no, at sabi nga natin, sabi nga sa ibang translation that that I will be with you till the end of the age. Yung iba naman, end of the age yung sinabit na translation. So makita natin na hindi pa natatapos yung age na yan, no? Yung matatapos lamang po yan pag dumating na si Lord on the second coming, no? So siguro yun na yung time na talagang matatapos na itong Great Commission kasi dumating na si Lord. Pero hanggat hindi pa dumadating si Lord, then in every age, in every generation, itong calling na ito ng Panginoon ay para sa lahat ng mga disciples, no? Hindi lang po doon natigil yan doon sa 11 original disciples. Kasi kung para lang sa kanila ito, so ano nangyari doon sa mga matitigil na yung yung multiplication of disciples, no? Kung para lang sa kanila ito nung kanilang generation ng mga panahon na yon, so natigil. So ibig sabihin, paano tayo naging mga disciples, no? Paano tayo nakakilala kay Lord kung tumigil na noon? Ibig sabihin, nagpapatuloy po yung in every generation itong Great Commission, kaya even in our time dumating ito sa ating henerasyon at tayo rin nakakilala kay Lord, no? Doon sa mga nagbahagi sa atin ng magandang balita at tayo po ay naging mga tagapagsunod ng ating Panginoon. So ibig sabihin ganun din, no, na hindi po ito titigil sa atin lang kundi in every generation, no? Na sabi nga natin until the coming of the Lord, itong Great Commission will continue. And it is for all believers who had come to put their faith in the Lord, who had become disciples of Jesus Christ. So
Ibig nga sabi, ang pangako ni Lord that He will always be in every age, no? Hanggat sa kanyang pagdating. So, pangalawang reason din, sabi ng Panginoon that He tells us to teach new disciples to do everything He had commanded them. Ibig sabihin, so sabi dito, well, He had just commanded them to make disciples. Thus, every disciple is commanded to make disciples. Ibig sabihin, nung ibinigay ito sa mga 11 original apostles of the Lord, ito'y tinuro rin nila sa mga capable na magturo rin, at yung mga kanilang mga naturuan na yon ay naging disciple maker din, no? So nagmo-multiply, no? Kaya nga sa ating intensyon, sa ating buhay mga kapatid, na dahil pinag-aaralan natin yung evangelism, dahil tayo po'y nadi-disciple niya, no? Kaya ini-expect nga natin kapag natapos natin itong training natin ito, capable na kayo na na ibahagi o maggumawa ng mga disciples, no? Kasi kayo yung mga disciples na ni Lord, dumaan kayo ng training. Ibig sabihin, ibabahagi naman ninyo ito mga natutunan ninyo doon sa mga tao na magiging mga disciples din, at kapag ito'y natutunan din nila, sila naman ang magbabahagi nito at magsishare nito sa mga future disciples, no? So, ibig sabihin, nakikita natin dumadami yung making of disciples. Hindi natigil sa isang henerasyon lang. Kasi kung ito'y para lang sa 11 disciples, so tumigil na doon. So bakit lumalawak pa rin yung number? Bakit marami pa rin nagiging disciple of the Lord? So hindi natigil sa kanila. Dahil yung mga na-disciple nila, yun din ay nag-disciple ng iba. Yung mga na-disciple ng iba, na-disciple din hanggang nakarating sa ating generation today. Kaya gayon din naman sa ating generation today, hindi dapat titigil yon. Dapat continuous yung ating discipleship. Kailangan natin maging obedient lalo doon sa Great Commission. Kasi kung ang lahat ng simbahan, lahat ng mga disciples of the Lord in our generation today, no? So kung ito'y hindi natin gagampanan, so paano yung mga susunod na henerasyon na hindi magkakaroon ng pagkakataon ng marinig ang magandang balita, and for them to come to faith in the Lord kung hindi natin ibabahagi yung gospel, at the same time para sila'y turuan din, no, upang maging disciples of the Lord Jesus Christ. So it is a continuous commissioning. Hindi ito natigil mga kapatid. And it will continue until the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. So this is also for all of us. We are called to be obedient to the Great Commission. Okay, so hindi lang po ito sa original na 11. Kaya nga, kung may mga nagsasabi niyan sa atin, no, ito ay hindi po totoo. And we need to explain to them at gamitin natin nga itong mga natutunan natin dito, that it is for all disciples of Jesus Christ, even sa mga future generation, until pa rin sa pagdating ng ating Panginoon. So we don't know when Jesus Christ will come, no? But until such then, kailangan continuous po yung ating making of disciples. Hindi yan titigil sa ating generation today. Okay? Now, let's go now to the next question. Basahin daw natin yung Acts chapter 1 verse 8. Now, sa ating pong pag-aaral, sa pagbabasa natin itong Acts 1 verse 8, may tatlong question na dapat nating intindihin at sagutin. Sabi dito, what did Jesus say would happen when the Holy Spirit came on His disciples? Ano daw ang mangyayari, no? Na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostles o yung mga disciples na naging apostles, na anong mangyayari daw kapag ang banal na Espiritu will come upon them all. Okay? So anong mangyayari kung pag dumating na yung banal na Espiritu? So anong ini-expect ng Panginoon na mangyayari sa kanyang mga disciples, no? Pangalawang question na dapat nating tingnan sa Acts chapter 1 verse 8, what would happen as a result? No, kapag dumating na ang banal na Espiritu, ano ang mangyayari? No, sa anong magiging kahinat na nito kapag dumating na ang banal na Espiritu? Pangatlong question, what can we conclude will be the result of a spirit-filled life? Kung titingnan natin, no, when we talk about spirit-filled life, pag sinabi nating spirit-filled life, yung buhay na puspos ng banal na Espiritu, yun ang ibig sabihin nun. So how can we conclude will be, ano magiging result ng isang tao na talagang spirit-filled siya?
Kaya natatandaan ninyo yung ating pong retreat last time, no? Na-emphasize natin to. And that's why we need to be filled always with the Holy Spirit. At sabi nga natin, ugaliin natin na tayo mapuspos, no? Mapuno tayo ng banal na spirito. Kasi napaka-importante na we need to have a spirit-filled life. Yung talagang, pag sinabi nating spirit-filled, hindi lang puspos ka ng banal na spirito, kundi you are empowered, no? You are controlled by the Holy Spirit. At yun yung tinatawag nating spirit-filled life. Okay, so tingnan natin po itong Acts chapter 1 verse 8. Very familiar po itong passage na ito, itong verse na ito sa bawat isa, no? Ang sabi po sa Acts 1 verse 8, ang pangako ng Panginoon, no, nung bago siya, ito yung nangyari po nung bago siya pumanik sa kalangitan, no? Iniutos niya sa kanyang mga disciples na wag muna kayong umalis ng Jerusalem. Kung bagkus, hintayin ninyo yung magagaling kapangyarihan, no, na magmumula sa Diyos Ama. And He's referring to the Holy Spirit. Okay, kaya nga sabi niya sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Napakahalaga po ito sa atin bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon, mga kapatid. Itong Acts chapter 1 verse 8, na hindi lang po tayo tinawag na mananampalataya, no? Hindi lang tayo tinawag na member of the church, hindi lang tayo tinawag na mga disciples, pero isa sa mga calling at makikita natin dito na gagampanan natin is to become witnesses of Jesus Christ. So hindi tayo magiging kontento na disciples lang tayo or member tayo ng church, no? But then isa sa mga calling natin bilang mga disciples of the Lord is to become witnesses of Jesus. So pag sinabi nating witness, nagte-testify ka, nagwi-witness ka sa tao na patungkol kanino? Patungkol kay Jesus, no? At para tayo maging witnesses ng Panginoon, no, ng mga bagay na dapat nating ipahayag at ibahagi, kailangan daw natin na magkaroon ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yan ay magmumula daw sa banal na spirito. When the Holy Spirit come on us. Kaya sabi ng Panginoon, but when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. No? At yun nga yung sinasabi ng Panginoon na huwag kayo munang umalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo itong kapangyarihan na magbumula sa banal na Espiritu. That when the Holy Spirit will come upon you, sabi ng Panginoon si Kristo, you will be my witnesses. Saan? Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Okay, so dito natin makikita na yung pagiging witness natin, no, after we have been filled by the Holy Spirit, ay hindi lang limited sa isang lugar. Ang sabi ng Panginoon, you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So lumalawak dapat yung ating pong area where we are witnessing. No? Hindi tayo naka-limit lang sa isang lugar na doon lang tayo nagwi-witness. No? Pag sinabi nating witness, parang yun sa korte, di ba? Ginamit po yung word na witness dito, kagaya nung word sa isang court hearing na may mga witnesses, di ba? Pag ikaw ay tinawag na isang testigo or magwi-witness ka sa korte, sasabihin mo kung ano yung nalalaman mo, yung katotohanan na magpapahayag ka, kung ano yung na-experience mo, ano yung mga bagay na magpapatotoo dun sa kaso na parang dinidinggin o dinidinig dun sa korte, no? Kaya nga kapag ikaw ay witness sa isang korte, ikaw ay sumusumpa doon that you will tell everything that is truth, no? And nothing but the truth, no? 'Di ba? Nagsumusumpa sila, nandoon sa Bible yung isang kamay, and then they are raising their hands, na sila nangangako na kanilang mga bagay na kanilang ipapahayag ay pawang totoo lamang. So ganun din naman when it comes to the Lord, no? Tayo po yung mga witnesses. Ano ipapahayag natin? Ano yung pagpapatotoo natin? Yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, when we are called to preach the gospel, hindi lang tayo limited na dapat marami kang mga Bible verses na alam or na memorize mo lahat yung mga Bible verses para itong ibabahagi mo sa kanila para to share Jesus to them. Pero paano naman kung hindi tayo ganun kagaling na mag-memorize, no? Naintindihan ko po yung mga ganun, no? Ako sa age ko ngayon, hirap na rin ako mag-memorize, no? Kasi
Hindi kagaya ng mga medyo bata pa na talagang ang dali nilang mag-memorize, yung mga batang mga maliliit, no? Ang dali nilang mag-memorize, no? They can recite a psalm, no, na tuloy-tuloy because they are ano pa capable because they are still young, no? Pero sa atin na medyo tumatanda na, mahirap na talaga. So, ibig sabihin dito, when we are not able to recite mga verses, hindi ibig sabihin no na exempted na tayo. Kasi kung mapapansin dito sa Acts 1:8, ang kailangan nating gawin is not only to preach the gospel but also to become witnesses of the Lord. So, meron tayong dalawang pamamaraan na pwedeng gawin. Una is to share the gospel, no? By preaching it, by sharing the gospel, yun nga, yun talagang ibinabahagi mo yung salita ng Panginoon. But if we are not able to do that, ang isa sa mga bagay na pwede natin gawin na very so powerful to bring people to the Lord in the faith in the Lord is yung magwi-witness ka. Paano tayo magwi-witness? Yun nga, magpapatotoo ka na kung anong ginawa ni Lord, no? Kapag nagwi-witness tayo, 'di ba? Unang sasabihin natin na ganito tayo bago tayo tumanggap kay Lord, makasalanan tayo, no? Yung gano'n na marami tayong bisyo, no? Kung ano-ano man ginagawa natin sa ating buhay. Tapos, 'di ba? And there's a time na nakakilala tayo sa Panginoon, and then after that, ito na yun tayo, no? Parang sinishare natin yung buhay sa kanila. And that is how is it really to witness. You are nagte-testify ka ng kagandahang loob ng Panginoon na ibinigay sa iyo, yung pagmamahal ng Panginoon. And that is, sabi nga, more than enough to bring a person to the Lord, no? So hindi tayo talaga limited kung wala tayong Bible, no? Paano kung wala tayong mga dalang Biblia at hindi tayo talaga capable na mag-memorize, no? Hindi pa rin, sabi nga natin, limited yung ating pagganap, no, sa pagbabahagi ng magandang balita, kundi tayo po sa pagpapahayag ninyo ng mga bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon kung kayo pagkatapos tayo nakakilala kay Lord is a great witness, a great testimony na pwede nating ipahayag. And I believe makaka-relate ang tao lalo sa bawat isa sa atin kasi ang ibinabahagi mo yung sarili mong experience, yung sarili mong buhay. At alam natin na nakaka-relate ang lahat ng tao sa mga ganyan. Okay, so napakaganda po yung approach natin ganito, no? Na talagang sabi nga natin ay maibahagi natin itong magandang balita na ito, not only in terms of, sabi nga natin, in preaching the word, no? Yung talagang actually binabahagan natin yung salita. But at the same time, sabi nga natin is to share the gospel of the Lord. Sabi nga natin, to share the gospel of the Lord by means of testifying the goodness of God. No? Kung paano tayo binago ng Panginoon. And to do that, sabi din dito ng Panginoon, you need the Holy Spirit. Kaya nga hindi tayo pwedeng gumanap ng mga ito kung wala ang banal na Espiritu because it is the Spirit who will give you the power to do so. No? Ito yung ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magpahayag at magpatotoo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kung mapapansin ninyo, lumalawak yung territory, nag-e-expand siya. Okay? So siguro sabi nila nung ini-interpret nila itong Jerusalem, Judea, and Samaria, bago ka pumunta sa Judea and Samaria, doon muna ka sa malapit, no? Doon sa inner circle mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, doon ka muna mag-umpisa. Ba't kailangan mong lumayo ka agad, no? Na unahin mo muna yung very close. Yun nga, yung Jerusalem is very close, no? Bago sila humayo muna sa Judea, Samaria, to the ends of the earth. Hindi pwedeng lalayo ka agad samantalang sa Jerusalem pa lang, doon sa inner thing na yan, malapit, marami na tayong maha-harvest doon, marami na tayong masisharean dyan. So, ganun din naman sa ating mga buhay, no? Hindi tayo dapat lalayo muna. Unahin muna natin yung mga inner circle ng mga pamilya natin, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, no? Yan yung Jerusalem ninyo. So hindi kayo kagad pupunta ng Judea kung yung nga na Jerusalem natin ay hindi pa natin nabahagian. So unahin muna natin yung Jerusalem natin and then kapag ganap natin to, tsaka tayo
lumabas sa Judea naman. And then after Judea, yung mga Samaria, and then to the ends of the earth. Pag sinabi nating ends of the earth, ito na yung mga nagbabahagi na tayo sa iba't ibang lugar, no? Na hindi lang tayo settle sa Aman. Ito na yung may mga talaga may capacity na mag-travel sa iba't ibang mga lugar, and wherever they are, they bring the gospel to the people, no? Kung saan sila dinadala ng ating Panginoon. So dito makita natin 'yon, no? Kaya nga, let's go to the question, what did Jesus say? What will happen? Ano daw mangyayari kapag dumating na ang banal na Espiritu sa mga disciples? They would receive power. So ganun din ang pangako ni Lord, no? Na sa buhay ng bawat isa sa atin, na tatanggapin natin ang kapangyarihan at kailangan natin talaga ang banal na Espiritu, mga kapatid. And sabi nga natin, hindi kailangan malay hands tayo to receive the Holy Spirit, because even when we pray to the Father and ask the Holy Spirit to be upon you, alam natin na yun ang kalooban ng Panginoon. Bakit hindi niya ibibigay ang banal na Espiritu? No, we always pray na, Lord, empower me through your Holy Spirit, di ba? Hindi na kailangan yun talagang malay hands tayo, no? It is by us, by means of praying to the Father, we will able to receive power, no? Through prayer. No? Kaya nga napaka-importante po yung we need always to pray to the Father, na tayo po ay mapuspos, na in every areas of our lives ay tanggapin natin yung kapangyarihan na yan na dulot ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. So, ang sabi dito, they would receive power. Now, what would happen as a result? So, kapag dumating na at tinanggap nila yung kapangyarihan na yan, ano magiging resulta nito? Sabi dito, they would be His witnesses everywhere. So, wala siyang limitation. Sa lahat ng lugar kung saan tayo papadpad ng Panginoon, kung saan tayo magagamit ni Lord, ibabahagi natin yung magandang balita by means of what? By means of testifying. Yung nagwi-witness ka sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ito'y binabahagi natin sa mga tao. So what can we conclude will be the result of a spirit-filled life? Anong i-conclude natin? A life where we bear witness for Jesus Christ. So isa sa palatandaan ng isang spirit-filled life is yung you are bearing witness for the Lord. Yan po yung sukatan niyan, mga kapatid, na masasabi natin na tayo ay spirit-filled believers in the Lord kung marunong na tayong mag-witness para sa Panginoon. It is a life where we bear witness for Jesus Christ. Doon natin masusukat talaga at masasabi na ang isang spirit-filled life, no? Kaya ang isang buhay na kapag ang buhay na yon ay nagpapatotoo para kay Jesus, yun ang palatandaan, mga kapatid, na itong taong yun, na isang disciple of the Lord, is having spirit-filled life. No, doon natin masusukat talaga. Kasi hindi na, although ang banal na espiritu naman sa atin ay nandyan lang, no? But then, it is still possible na meron tayong banal na espiritu, pero hindi naman natin hinahayaan siya na manaig sa atin or magamit tayo ng banal na espiritu, no? At yun, sabi nga natin, although nandun ang banal na espiritu, it doesn't mean that you are spirit-filled, no? Kasi posible rin na nandiyan lang ang banal na espiritu sa buhay natin, pero hindi tayo nagpapagamit, hindi natin hinahayaan siya na i-empower tayo at gamitin niya tayo para to bear witness in the Lord. Kaya ang isang sukatan para masabi natin na talagang spirit-filled ang buhay natin bilang mga believers, bilang mga Kristiyano, is that kapag tayo marunong ng magpagtotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, doon natin masasabi talaga that we are already spirit-filled, no, as believers in the Lord. Okay? Now, read Colossians 4 verses 5 to 6. Tingnan naman natin yung sinabi naman ni Paul dito sa Colossians 4, 5, and 6. Who are the outsiders in verse 5? How should we relate to them? No, sino ba yung sinasabi dito, mga outsiders dito sa verse 5? At paano tayo makikipag-relate sa mga outsiders na yan? No? How do we deal with them? No, tingnan natin yung Colossians 4 verse 5 to 6. Ang sabi po ni Paul, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Now,
Sabi dito, maging matalino daw tayo sa lahat ng bagay. In the way you act. Lalo tigit sa lahat, sa mga bagay nating ginagawa patungkol sa mga outsiders, no? And how we deal with outsiders. Ang mga outsiders dito na sinasabi dito ni Paul ay yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Sila yung sinasabi na tinutukoy niyang outsiders dito. At sa ating bubuhay, sa inyong buhay din, sa ating lahat, no, napapaligiran tayo ng mga outsiders na mga hindi nakakakilala kay Lord. Isa na dyan yung mga employers ninyo kung hindi pa sila talagang naniniwala kay Lord. No? Maituturing natin sila yung mga outsiders and you are in the midst of them. No? Kaya ibig sabihin, ang sabi ni Paul, when you are in the midst of these people na hindi nakakakilala kay Lord, maging matalino daw tayo in the way you act toward them. No? The way you will act, no? Yung paano tayo mag-a-act sa mga taong ito, no? Kasi mahalaga 'yon. Kasi sabi nga natin, lalo tigit sa lahat kapag yung mga outsiders na yan, alam nila na mga Kristiyano kayo, na mga disciples kayo ni Lord, the more you need to be careful on the way you act to them, no? Hindi na tayo lalayo sa mga employers niyo kung sila hindi man nakakakilala kay Lord, no? Alam nila na kayo mga Kristiyano, nagpupunta kayo sa church every Friday and Sunday, no? Ibig sabihin, yung pakikitungo ninyo sa kanila, the way you act to them is very important kasi doon nila makikita talaga si Kristo sa inyo. Doon nila makikita yung kaibahan ninyo bilang mga mananampalataya sa kanilang mga hindi nakakakilala kay Lord. So maging wise tayo sa ganong mga pamamaraan kasi nakakapag-minister din tayo kahit hindi natin sinasabi, sineshare si Lord sa pamamagitan ng mga ginagawa ninyo sa mga outsiders na yan, sa mga hindi nakakakilala kay Lord. Nakikilala nila si Lord through you. So sa mga ginagawa ninyo para sa kanila. Kaya maging patalino daw tayo. Be wise in the way you act toward them. Make most of every opportunity. Gawin daw natin lahat ng mga oras na isang oportunidad para itong mga tao ito, mga outsiders na ito, ay makakilala kay Lord. Na madala natin sa kanila. Kung hindi man ito sa pamagitan ng mga pagsishare ng gospel, but through the things that we do for them, no? Yung mga bagay na ginagawa ninyo, nakaka-ministry sa kanila yan. Kaya gawin daw natin yon na every opportunity para makapag-witness tayo sa pamamagitan ng mga ginagawa natin, na nakaka-minister tayo sa mga outsiders na yan sa pamagitan ng mga ginagawa natin, the way we deal with them, the way we talk to them, the way we do things for them. Kaya nga, lalo tigit sa lahat sa ating pananalita, the way you talk to them. Kaya nga sabi ni Paul, let your conversation be always full of grace. No? Kaya kapag tayo nakikipag-usap sa mga taong hindi nakakakilala kay Lord, yung mga outsiders, dapat yung ating daw pong conversation will always be full of grace. Okay, yung talagang malumanay tayo nagsasalita, the way we relate to them should always be full of grace. Hindi lang po yung conversation natin will always be full of grace, but also seasoned with salt. Okay, so that you may know how to answer everyone. Sa pamamagitan ng mga bagay na ating ginagawa, lalo tigit sa lahat, no, kapag sila po ay, lalo na tigit sa lahat, na kapag nakikita na nila yung mga kaibahan mo, yung mga bagay na nakikita nila sa iyo, no? Sigurado makikita nila, magtataka sila paano parang kaiba ka sa mga normal na o sa mga ibang tao, no? Kaya nga when they started now to ask, no, we are able now, sabi dito, na we are able to answer them, no? Especially kung yun ang magdadala sa kanila upang sila'y makakilala kay Lord, no? That when we converse with them, when we talk to them, it should always be full of grace, no? Kaya nga, sabi nga natin, yung inyong pakikitungo sa inyong mga employers, sa mga taong nasa paligid natin na hindi nakakakilala kay Lord, ay ginagawa natin ito na maayos para makapag-minister tayo sa kanila. Ganun ito in the way we talk to them, no? Paano tayo nakikipagsalita sa kanila na it will always be full of grace, sabi nga natin, malumanay, na punong-puno ng grace, sabi niya, no? The way we speak
it will always be seasoned with salt, no? So, pag sinabing season of salt, yung parang lahat ng mga conversation mo, yung mga bagay na lumalabas sa bibig mo will become a salt, no? Na para bang magdadala sa taong ito upang magtanong or magkaroon ng opportunity na makaka-open ka na maibahagi mo ang salita at ang magandang balita sa bawat isa. Okay? So dito, so who are the outsiders in verse 5? They are the lost. Ito yung mga naliligaw ng landas, yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. So ito yung itinuturing ni Paul na mga outsiders na dapat maging wise daw tayo in relating to them, in talking to them, in doing things to them, no? Kasi ito'y napakagandang opportunity na makilala nila si Jesus the way you are dealing with them, no? Yung those outside the church of Christ, no? Pag sinabing outsider, ibig sabihin yung mga tao na talagang nasa labas ng simbahan na talagang hindi pa nakakakilala kay Lord. So how should we relate to them? Paano daw tayo magre-relate sa mga outsiders na ito, yung mga lost souls? Sabi dito, no? Sorry for that. How should we relate to them? I think I believe that we should always relate to them, no? I think walang question, walang answer yan sa ating manual. Ibig sabihin, the way we do things to them will always be an opportunity. Gagawin natin ito laging parang opportunity para maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa kanila at sa mga bagay na ating ginagawa. Sabi ko nga kanina ay ito'y magkakaroon ng opportunity upang makilala nila si Jesus, no? Sa pamamagitan ng mga ginagawa mo, yung paano ka nagsasalita o paano ka nakakapag relate sa kanila, no? Kaya napaka-importante ito, no? We need to relate to them the way God has called us, no? At we need to relate to them as someone na nakakakilala kay Lord. Sabi nga natin, kung itong mga outsiders na ito hindi nakakakilala kay Lord, paano nila makikilala kay Lord kung tayo'y parang katulad din nila na sa pakikitungo sa kanila? Okay? So para ring tayo mga outsiders din kung ganun din tayo makikitungo sa kanila. Kaya dapat may pagkakaiba tayo. So we should relate to them as someone na nakakilala kay Lord. Kasi hindi tayo mga outsiders, mga kapatid. Kaya dapat iba yung pamamaraan natin, iba yung ating buhay para makikita nila kapag tayo nare-relate tayo sa kanila, nakikita nila yung kaibahan natin sa kanila. Okay? Kaya minsan nasisira rin ang pangalan ng Panginoon kasi alam nila na mga Kristiyano tayo pero hindi nila makita yung kaibahan natin sa pakikitungo sa kanila. Na sila ay parang tayo rin at tayo parang sila lang, no? Pero dapat hindi ganoon. Dapat may pagkakaiba talaga sa pakikitungo sa mga tao na hindi nakakakilala. At tayo po dahil nakakilala kay Lord, dapat iba yung the way we relate to them. Yung paano tayo makikihalibilo o makikipagtungo doon sa mga taong yan na hindi pa nakakakilala kay Lord. Okay? Now, tingnan natin yung second Thessalonians. Tapusin natin ito bago tayo po mag-end in prayer. Okay, so sa 2 Thessalonians 1:6-9, ang sabi po dito, what will happen to those friends or family, sabi dito, ano daw mangyayari sa mga kaibigan natin, mga pamilya natin, mga kapitbahay. Pag sinabi nating neighbors, yung mga taong nasa malapit sa iyo, sa paligid sa iyo, no? That we know that do not obey the gospel. Ano raw mangyayari sa mga yan? Na alam natin na hindi sila sumusunod sa Ebanghelyo sa verse 8 and 9. Okay? Ang sabi po dito sa 2 Thessalonians 1 verses 6-9. Sabi dito, God is just, matuwid daw ang Diyos, He will pay back, no, trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus Christ is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. So nakakalungkot po yung bandang huli, no?
na merong parusa na mangyayari sa mga taong na hindi nakakilala kay Lord at hindi sumunod sa Ebanghelyo. Lalo tigit sa lahat, hindi lang po dun sa mga who do not know God, pero dun pati na rin po sa mga tao na nakaalam ng Ebanghelyo pero hindi nila tinanggap ito o hindi nila sinunod. So, lalo tigit sa lahat sa yon. So, both ways po yon. No, kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na hindi ka nakakilala kay Lord. No? But at the same time, alam natin na hindi lang ang mga taong hindi nakakilala kay Lord ang magkakaroon ng punishment from God. Pati na rin din yung mga taong hindi sumunod dun sa ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. At sabi dito, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of God. Oh, matindi po yan mga kapatid, no? Na nung sinabi ng Panginoon that they will be punished with everlasting destruction, no? Na yun po ay mabigat na, no? Mas mabigat pa yung lalo yung susunod. They will be totally shout out, no? Yung para bang talagang tuluyan na silang mapapawalay from the presence of the Lord and from the glory of His might. At sinong tinutukoy dito? Yung mga pamilya natin. Okay? Lalo tigil sa lahat, kung yung mga pamilya natin na hindi tumanggap, no, hindi sila nag-obey, na we tried our best na ibahagi ang salita sa kanila, no, nagpapatotoo tayo sa kanila, but then kung hindi sila tumanggap kay Lord at talagang hindi nila inobey yung gospel na isinare natin sa kanila, nakakalungkot po mga kapatid ang magiging kahinatnan nito mga relatives natin, mga pamilya natin kung gano'n na mangyayari. Kaya nga sabi dito, we know that God is a just God, no? He will pay back trouble to those who trouble us and give relief to those who trouble, no? Sabi dito. At ito raw po ay mangyayari when Jesus Christ will be revealed in heaven in blazing fire with His powerful angels. So daw ito ay mangyayari pagdating ni Lord, kapag na-reveal na si Lord sa second coming. Kaya nga napaka-ina mga kapatid, habang hinihintay natin yung pagdating na yan ni Lord, napakagandang gamitin po natin yan na opportunity talaga na madala natin ang ating mga pamilya, mga kapatid. No, na talaga hindi natin magiging kontento na hindi sila sasampalataya kay Lord. Kailangan natin kulitin sila, no? Kasi ito po yung kahinatnan na naghihintay sa bawat isa sa kanila, no? Lalo na po yung mga kaibigan natin, no? Na those who will not know God and those who will not obey the gospel, no? There is punishment awaiting them, and that punishment include destruction, everlasting destruction, no? And then pag sinabi nating everlasting destruction, yung continuous ito, no? Pag sinabi nating everlasting, walang katapusan na destruction. Yung destruction na yan, nandun ka na, patuloy yan destruction na yan, no? Yung para bang hindi natin lubos maisip, no, na talagang continuous yon, hindi walang katapusan na destruction yung isasapitin ng taong yon. At yun talagang totally na shut out, no. Yung talagang para bang sinaraduhan ka na ng pintuan, kahit katok ng katok, kahit anong gawin mo, wala na talagang pagkakataon na ikaw ay maalis dun sa iyong kinalalagyan. Yung po yung naghihintay na punishment, no. Kaya nga nakakalungkot isipin mga kapatid na ito po yung mangyayari kasama sinabi ng salita ng ating Panginoon. So what will happen to those friends or family? Sabi dito, Christ will take vengeance on them and they will pay the penalty of eternal destruction. So, and that, sabi doon, this includes our friends and even our families, mga kapatid. No, kaya nga, we need to really pray, and we need to really do our part, mga kapatid, no? Lalo na po sa ating mga pamilya. Maging makulit tayo, kailangan natin talaga na madala natin sila sa Panginoon. Kasi there is a pending destruction that is awaiting them all, no? Nakakalungkot mga kapatid, no, na malaman ito at sabi nga natin, but then kailangan natin talaga na gumawa or hiningin talaga ng Panginoon na tulungan niya tayo na
madala natin talaga ang ating mga kaibigan, mga pamilya, mga kakilala upang sila po ay ma-save dito sa pending destruction na ito, itong eternal destruction that will happen, no? Sabi nga natin, at the coming of the Lord Jesus Christ. Okay, so we will not go to this. Dito sa ating manual, mga kapatid, meron tayong mga binigay na mga practical ways paano tayo magpapatotoo, paano tayo mag-evangelize, paano ba tayo mag-share, no? So, hindi muna natin to itatackle kasi we don't have much time today. So, siguro, baka next meeting matatapos na natin itong lesson natin sa evangelism. So, by that time, meron po tayong mga pag-aaralan ng mga practical na pamamaraan, no? Pag sinabing practical, easy ways para ma-engage tayo sa evangelism. Actually, hindi naman talaga mahirap mag-evangelize, mga kapatid, eh. Hindi siya ganong kahirap gawin. Kasi sabi nga natin, ito ay hindi po ginagawa natin sa pamamagitan lamang ng sarili nating kakayahan, sabi nga natin, no? But it is being done, no, through the help of the Holy Spirit, no? At, sabi nga natin, and ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng pamamaraan upang magampanan natin po yung mga bagay na ganyan, no, na ating pong na hiningi ng Panginoon upang ito po ay masunod sa ating mga buhay, lalo tigit sa lahat, mga kapatid, to share the gospel and to evangelize, no? Lalo tigit sa lahat sa ating pong mga pamilya. Alalahanin natin, sila po yung ating Jerusalem dun sa Acts 1:8. And we will see to it na madala natin muna sila, no, bago natin dalhin yung ibang tao sa ating Panginoon. Okay, so let me just stop this recording.